Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-amazing. Narito na naman tayo sa isang panibagong nakakakilabot at katatakutang kwento na siguradong kikiligin ang inyong mga balahibo. Kaya, humanda na kayo, mga ka-amazing. Ang pamagat ng ating kwento ngayong gabi ay ang Sumpa ng Baryo. Simulan na natin, mga ka-amazing. Madaling araw sa tabing baryo ng San Roque, habang pinapawi ng manipis na hamog ang gabi, isang matandang babae ang umiiyak sa gitna ng sementeryo. Nakahubad ang kanyang paa at duguan ang damit. Nanginginig ang kanyang katawan habang paulit-ulit na sinasabi, "Bumalik na naman sila. Bumalik na naman sila." "Lola ya?" Sigaw ni Dencio, isang binatilyong nagbabantay sa maliit na tindahan malapit sa sementeryo. Dahan-dahan siyang lumapit sa matanda, hawak ang gasera. "Dencio, wag na kayong babalik dito pagpatak ng 10:00. Wala nang ligtas sa lugar na..." Nagkatitigan sila. Namumula ang mata ni Lola Iya. Sa gilid ng kanyang pisngi, may tila marka ng kuko, bagong sugat. Biglang may dumaan na malamig na hangin. Napundi ang ilaw ng gasera. Nang muling umilaw ito, wala na si Lola Iya. "Hoy, narinig niyo na ba?" sabi ni Lando habang nagtatawanan silang magkakaibigan sa ilalim ng punong mangga. Yung kapatid daw ni Mang Uro, bigla raw natagpo ang patay kahapon. Nakatayo lang sa gitna ng palayan. Pero yung mata, puro itim, parang sinipsip lahat ng laman. "Chismis lang yan, Lando," sagot ni Maris habang nakapulupot ang kumot sa balikat niya. Lahat ng tao dito parang baliw paggabi. Yung nanay ko, sinasabi niya, naririnig niya raw ang sarili niyang boses na umiiyak tuwing 12:00. "Pwes ako," sabat ni Joey, "nakita ko mismo. May babae sa likod ng eskinita namin. Puting-puti ang damit, tapos nakalutang. Di siya naglalakad. Tapos ang mukha niya walang laman, butas lang." Sa gabi, dumalaw ang 5. Dencio, Lando, Maris, Joey at Lilet. Nais nilang patunayan na chismis lang ang kababalaghan sa San Roque. Pitpit nila ang flashlight, camera at recorder. Nasa gitna sila ng abandonadong bahay sa gilid ng gubat. Bahay daw ng isang pamilya na pinatay noon at hindi na natagpuan ang bangkay. Ang lamig, bulong ni Lilet. "May naamoy ba kayong sunog na kandila?" Sumagot ang recorder. "Hindi nyo dapat pinuntahan to." Napatingin silang lahat sa recorder. Hindi pa ito nakasindi. Patay pa ang baterya. Mula sa kisame, unti-unting bumaba ang isang lubid. Kumakaskas sa sahig. "Wala yan. Baka lang nakatali na yan diyan dati." Sabay ngiti ni Lando. Paglingon nila kay Lando, wala na siya sa kinatatayuan niya. Nakaawang ang pinto sa likod. "Lando!" sigaw ni Dencio. Mula sa pinto may dumungaw. Mukha ni Lando, pero hindi ang mga mata niya. Itim, walang puti. Nangiti ito, maputla. Nangangatog ang ulo. Hindi niyo na siya makikita. Biglang hinablot ni Dencio ang braso ni Maris. "Takbo!" sigaw niya habang pinilit nilang takasan ang bahay. Tumakbo sila palabas, pero tila hindi nauubos ang pasilyo. Parang paikot lang sila sa iisang lugar. Sa bawat kanto, lumilitaw ang larawan ni Lando, hindi bilang tao, kundi bilang isang bangkay na may nakangising labi at umaagos na itim na likido sa mata. "Teka lang, bakit ganito?" sigaw ni Joey habang hinahampas ang dingding. "Hindi na to normal, Dencio. Ayoko na." Umiiyak na si Lilet habang yakap ang sarili. Nang makahanap sila ng bukas na bintana, agad silang lumundag palabas. Pero pagpagsak nila,
Hindi na gabi, umaga na. Tahimik ang buong baryo, wala ang mga tricycle, sarado ang mga tindahan, walang ibang tao, wala bang tao? Tanong ni Maris habang umiikot ang tingin. Tingnan niyo yung pader ng kapilya, bulong ni Joey. May pintura sa pader na kulay dugo. 10:00, huwag kayong lalabas. Napatingin silang lahat sa orasan ni Densyo. 9:30 ng gabi. Hindi ito pwedeng totoo. Umaga na, di ba? Bulong ni Lilet. Napatingin sila sa langit, pero ang araw hindi gumagalaw. Parang isang larawang nakabitin sa ere. Biglang may lumabas na isang matandang lalaki mula sa lumang paaralan. Payat, nakayuko, may daladalang sako. Umuusok ang likod niya. Parang nasusunog. Hoy! Tay! Sigaw ni Maris. Nasaan ang mga tao? Lumingon ang matanda. Dahan-dahan. Nang lumantad ang kanyang mukha, wala na itong balat. Bungo na lang, nanginginig pa ang panga. Lahat kayo, kabilang na. Pagkatapos niyang magsalita, isa-isang bumukas ang mga bintana ng mga bahay. Mula sa bawat isa, may nakasilip. Mga multo, puti ang mata, pero ngiti ang laman ng bibig. Dahan-dahang bumaba mula sa bubong. Dumaan sa mga pader, lumalapit sa kanila. Balik, tayo sa simbahan, bilis! Utos ni Densyo. Pagpasok nila, nakaawang ang pinto ng kumpisalan. Biglang tumunog ang kampana. Wala namang gumagalaw. Sa loob ng kumpisalan, may batang nakaupo. Wala itong mata. Sa harap nito may laruan. Isang manika na duguan ng ulo. Ano pangalan mo? Tanong ni Lilet. Nanginginig. Anak ako ng kasalanan. Lahat ng tao rito. Tinakbuhan kami noong nabubuhay pa kami. Ngayon sila ang pinaglalaruan namin. Sumindi ang kandila sa gilid. Sa paligid ng simbahan, lumitaw ang mga multong walang mukha. May dalang mga kandila. Isa sa kanila ang may hawak ng damit ni Lando. Basa pa ito ng dugo. Tumili si Maris nang makita ang isa sa mga multo. Babae, duguan ang puting damit. Pitpit ang sanggol na walang ulo. Dahan-dahang lumapit ito kay Lilet at iniabot ang sanggol. Pakibalik siya sa sinapupunan. Huwag mong kunin yan! Sigaw ni Joey at hinila si Lilet palayo. Mula sa altar, unti-unting gumapang ang isang multo. Lalaki, pugot ang kalahating mukha habang hinihila ang sarili gamit ang mga daliri nitong wala ng kuko. Habang gumagapang, maririnig ang tunog ng basag na buto. Tila may bumabagsak na laman sa sahig. Aalis na kami! Wala kaming kinalaman dito! Sigaw ni Densyo. Pero may humawak sa binti niya mula sa ilalim ng sahig. Isa pang kamay, isa pa, saka lumitaw ang mukha ng isang batang babae na putol ang bibig pero humahagikik. Lahat kayo. Iiwan niya rin kayo tulad ng ginawa niya sa amin. Minsan na kayong nandito. Ngayon lang kayo bumalik. Bulong ng boses mula sa speaker ng simbahan. Densyo. Isang tinig na pamilyar ang narinig niya mula sa likod. Napalingon siya. Si Lando. Pero nakaubo ito ng dugo at kitang-kita na ang isang pako sa leeg nito. Hindi ko na alam kung sino ako. Pero alam ko, hindi ko kayo ginusto madamay. At bigla siyang hinila pa atras ng mga aninong nakaitim habang sumisigaw. Umalis na kayo! Habang may oras pa, buksan ang pinto. Sigaw ni Joey. Pero ang pinto ng simbahan nagsara ng kusa. Bumagsak ang kandila. Kumalat ang apoy sa sahig. Pero malamig ang apoy. Hindi nagsunog ng kahoy,
kundi ng anino. Isa-isang lumitaw ang mga mukha ng mga patay, mga guro, mga bata, pare, at mga taong tila na baluktot ang katawan sa takot. Bakit ganito ang lugar na to? Pabulong ni Lilet habang yakap si Maris. May narinig silang kaluskos sa kisame. Pagtingala nila, may nakadikit sa kisame. Isang multo ng buntis, may punit sa tiyan, at mula roon may bumubulusok na kamay ng sanggol na tila sinusubukang lumabas. Nag-umpisang magiyakan ang mga kampana, lahat sabay-sabay, paulit-ulit, hindi na para tawagin ang mga tao, kundi para takutin sila. May daraan, sigaw ni Maris. May tricycle sa labas. At sabay-sabay silang lumundag palabas ng bintana ng simbahan, sugatan habol hininga. Humarurot ang tricycle. Pero nang silipin nila ang driver, wala itong ulo. Napasigaw si Joey at halos mahulog mula sa likod ng tricycle. Wala siyang ulo. Diyos ko, wala siyang ulo. Hindi na totoo. Nanginginig na bulong ni Maris habang yakap pa rin si Lilet. Pangungot lang to, kisingin niyo ako. Sa kabila ng takot, pinilit nilang hindi bumaba. Ang tricycle ay dumaan sa palikulikong kalsada. Pero ang mga tanawin sa paligid ay hindi nagbabago. Mga lumang bahay na nasunog, punong may nakabitin na anino ng mga katawan, at mga mukhang nakasuksok sa bintana. Nakatitig sa kanila. Hindi tayo umaalis sa lugar, bulong ni Densyo. Paikot lang tayo. Biglang huminto ang tricycle. Bumukas ang pinto sa tabi. Bababa na, sabi ng boses mula sa loob ng tricycle. Malamig, mababa, parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi sila gumalaw. Pero unti-unting bumukas ang pinto sa likod at lumabas ang usok na may amoy ng nabubulok na laman. Sa loob, may bangkay ng matandang lalaki, nakaupo, nakatingin, ngumingiti, nakanganga. Ito ang simula. Hindi ito ang dulo, bulong ng bangkay. Tumakbo silang 5 sa kagubatan. Wala ng daan, madilim, mabato, puno ng tinik at tuyong dahon. Ngunit sa bawat hakbang nila may aninong sumusunod. Walang tunog ng paa, pero may naririnig silang bulong sa hangin. Lahat kayo dapat na ring mamatay. Biglang nadapa si Lilet. May kamay na humawak sa kanyang paa. Putot balat, may kalmot. Tulong! Sigaw niya. Agad siyang hinatak ni Densyo. Pero nang makalayo sila, nakita nilang hindi kamay ang humawak kay Lilet, kundi braso ng isang matandang babae na nakabaon sa lupa, bukas ang mata at nanginginig pa rin ang mga labi. Lilet, bulong ng bangkay. Ikaw na ang susunod. Pag-ikot nila sa isang malaking puno, lumitaw ang isang lumang eskinita, puno ng putik at sulat sa dingding. Kung gusto mong makaligtas, bumalik ka kung saan sila namatay. Alam ko yan. Mahina ang boses ni Maris. Iyan ang lumang ospital sa dulo ng baryo. Isinara iyon kasi maraming nawala roon na pasyente. Baka doon nagsimula lahat. Walang nagtanong. Walang tumutol. Tumakbo silang muli kahit pagod at sugatan patungo sa lumang ospital. Paglapit nila sa harap nito, automatikong bumukas ang pinto. Amoy amag, dugo at usok. At mula sa loob, isang pamilyar na boses ang nagsalita. Densyo, bumalik ka rin. Natigilan si Densyo. Kilalang-kilala niya ang boses na iyon. Mahina niyang bulong. Imposible, patay na ang nanay mo, diba? Tanong ni Joey habang nakasiksik sa likuran nila si Lilet na nanginginig pa rin.
patay na siya. Sunog ang katawan niya. Hindi na nga nakita ang mukha. Sagot ni Densyo habang dahan-dahang lumalapit sa madilim na pasilyo ng ospital. Nakabukas ang mga ilaw pero kumikislap at tila may mga aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin. "Huwag kang papasok, Densyo," pabulong ni Maris. Pero hindi na siya sumagot. Tuloy-tuloy siyang pumasok hanggang sa makarating siya sa dating ward, room 203, kung saan huling nakita ang kanyang ina, bago ito nawala sa sunog 3 taon na ang nakalilipas. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang imahe ng isang babae, nakaupo sa sahig, nakatalikod, mahaba ang buhok, may suot na puting duster. "Anak, andito ka na rin." Ma, nanginginig ang tinig ni Densyo. "Ikaw ba talaga yan?" Dahan-dahang lumingon ang babae. Wala itong mukha, walang mata, ilong o bibig, kundi butas na mapupula, umaagos ang maitim na likido. Sa gitna ng dibdib nito, may butas na tila pinagbaunan ng bakal. Nang buksan nito ang bibig, bumulwak ang abo. "Ginusto ko lang na bumalik kayo sa akin, lahat kayo." Biglang sumara ang pinto sa likod ni Densyo. Nagkakalaslasan ang mga fluorescent lamp. Sa kisame, may mga aninong nakadikit, nakatingin sa kanya. Mga dating pasyente, nakagown, punit ang katawan, may tubo sa bibig at may piring sa mga mata. Samantala, sa labas ng kwarto, sinubukan ni na Joey, Maris at Lilet na buksan ang pinto. "Densyo, Densyo, bumalik ka! Wala yan! Hindi yan ang nanay mo!" Ngunit may narinig silang pagkalampag sa kabilang dulo ng hallway. Isa-isang bumukas ang mga pinto. Mula sa bawat isa, may gumapang na multo, may pugot ang ulo, may isang may saklay na gawa sa buto, at may isang nurse na wala ng mukha, nakangiti pa rin. "Maris, bilisan mo! Bilisan mo!" Sigaw ni Joey habang hinihila sila palayo. Pero biglang nadapa si Lilet. Sa sahig, lumitaw ang isang kamay na punong-puno ng karayom at hinila siya papalayo. "Lilet!" sigaw nila. Ngunit sa paglingon nila, wala na siya. Sa loob ng room 203, isa lang ang narinig ni Densyo mula sa halimaw na dating imahe ng kanyang ina. Isang kaluluwa ang kapalit ng isa. Para makalabas, may kailangang maiwan. Napaatras si Densyo habang umiiyak. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang may maiwan sa amin." Ngunit lumapit ang nilalang na nagkunwaring kanyang ina. "Hindi ikaw ang pipili, anak. Ang mga multo ang magdedesisyon." Biglang bumukas ang kisame. Mula roon, nahulog ang katawan ni Lilet. Duguan, nangingisay, pero buhay pa. Umiiyak ito habang pinipilit kumapit sa tiles ng sahig. "Tulong, Densyo!" Ayoko pa! Tumakbo si Densyo at hinila siya. Pero sa bawat segundo, mas lalo siyang hinihigop pababa ng sahig na tila nabubuhay. Nagsimula ng maglabasan, ang mga kamay, hinahawakan ang katawan ni Lilet, hinahatak pababa. "Bitiwan mo ako, Densyo! Baka ikaw pa ang isama nila!" Sigaw ni Lilet habang bumubula ang bibig at lumuluha ng itim. Hindi kita bibitawan!" Bumukas bigla ang pinto ng room 203. Nakatayo roon sina Maris at Joey, parehong puno ng galos at takot. "Densyo, tara na. Kailangan na nating umalis." "Hindi ko siya maiahon!" Sigaw ni Densyo habang lumuluha na rin. Tinutulak siya pababa. Sa likod nila, dumating ang multo ng nurse. Ang isang mata nito
ay nakasabit na lang sa pisngi. Ang kaluluwa ng nagkasala kailangang manatili. Hindi siya ang nagkasala, sigaw ni Maris. Wala siyang kasalanan, mga inosente kami. Ngunit sabay-sabay na tumawa ang mga multo sa paligid. Tunog ito ng gutom at pagkasuklam. Tila silang mga nilalang na matagal nang naiwang naghihintay ng mga buhay na papalit sa kanila. Sa huling hilahod, napakuwit si Lilet sa braso ni Densyo at tumingin sa kanya. Sabihin mo sa mama ko, patawad. At tuluyan siyang nalunod sa sahig na tila dagat ng mga kamay. Lilet! Sigaw ni Maris habang hawak ang bibig. Hindi na sila nakagalaw. Lahat ng multo ay tumigil. Isa-isang tumalikod, nagsibalikan sa mga silid. Ang room 203 ay biglang nagdilim. At sa dingding, unti-unting lumitaw ang mga salitang isinulat sa dugo. Siya est na lang ang kailangan. Tumunog ulit ang kampana ng baryo. Malamig, mabagal, parang panaghoy ng mga patay at paglabas nila ng ospital. May isa pang multo ang naghihintay. Si Landon ngunit ngayon, wala na siyang mukha. Lumapit si Lando sa kanila, dahan-dahan, parang hindi na siya ang dating kaibigan nilang masayahin at palaban. Ang katawan nito ay punong-puno na ng butas, tila ginamitan ng pako, at ang damit ay wasak. Ngunit ang pinakamalinaw, wala na nga itong mukha. Isa na lang itong makinis at maputing balat na parang pinunasan ng wax. Lando, bulong ni Joey habang umaatras. Kaibigan ka namin, tulungan mo kami. Tama na to. Biglang huminto si Lando. Tumagilid ang ulo nito at mula sa balat kung saan dapat naroon ang bibig, lumabas ang isang bulong na tila maraming boses ang nagsasalita. Hindi na ako si Lando. Isa na lang akong piraso ng kasalanan ng baryong ito. Sabay lumitaw sa paligid nila ang mga multong nakita na nila kanina. Ang babaeng may bitbit na sanggol, ang buntis sa kisame, ang nurse na may tubo sa leeg, at ang batang walang bibig. Lahat sila umiikot na sa tatlo, kay Densyo, Maris, at Joey. Hindi natin ito matatapos kung hindi natin malalaman kung bakit ganito ang baryo na to. Bulong ni Maris habang nanginginig ang kamay. Kailangan nating malaman ang pinagmulan nila. Hindi na natin kailangan ng dahilan, sigaw ni Joey. Kailangan lang nating makalabas. Wala na si Lilet, si Lando, wala na rin. Ngunit, biglang tumigil sa pag-ikot ang mga multo. Sabay-sabay silang tumingin sa isang lumang bahay sa gilid ng ospital. Napapaligiran ng mga itinumbang krus at may mga larawan ng mga batang nilapnos ng sunog na nakasabit sa pader. Isang lumang bahay na matagal nang abandonado. Ang pinagmulan, bulong ni Lando, gamit ang boses ng isang matandang babae. Lahat ay nagsimula sa bahay ng paring iyon. Ang paring nagtago ng mga patay. Napatingin si Densyo. Si Father Ernesto? Hindi ba't nawawala siya mula pa noon? Tumango si Maris. Sabi ng matatanda, siya raw ang dahilan kung bakit sinumpa ang baryong ito. May lihim siyang silid sa ilalim ng bahay na, yon, kung saan dinadala ang mga kaluluwang hindi mailibing. Paano mo alam? Tanong ni Joey. Ang nanay ko, nurse siya noon. Isa siya sa mga huling taong nakita si Father Ernesto. Sagot ni Maris, halos hindi makapaniwala sa sariling sinasabi. At isang gabi, hindi na siya bumalik. Tumahimik ang paligid. Sa loob ng lumang bahay,
may biglang lumamlam na liwanag mula sa basement. Nagaanyaya. Parang isang bibig na gustong lamunin ang mga natitirang buhay. At sa liwanag na iyon, may boses na muling lumabas. Kung gusto ninyong matapos ang lahat, bumaba kayo. Doon niyo ako huling makikita. Walang nagtanong, walang nagsalita. Isang malamig na hangin na puno ng takot ang humaplos sa kanilang mga balat. Ang liwanag mula sa basement ay nagsimulang magkumislap na para bang may buhay ito, may kumakalapit sa kanila, hinihila, puno ng isang hindi malirip na pangako, isang takot na walang hanggan. Doon, sa basement, bulong ni Densyo, ang boses niya'y puno ng pighati. Ang lahat ng mga multo, sila'y nanggaling doon. Hindi natin pwedeng pabayaan ng mga multo, sabi ni Maris, na nagsimula ng gumalaw patungo sa pintuan ng lumang bahay. Walang kwenta ang takot na ito kung wala tayong gagawin. Pinigilan siya ni Joey. Huwag ka munang magmadali. Kung ang lahat ng ito ay may koneksyon sa paring iyon, baka may ibang paraan pa tayong makaalis ng buhay. Ngunit hindi na nakinig si Maris. Hindi na siya natatakot. Ang tanging naiisip na lang ay ang mga kaluluwang nakulong sa loob ng mga pader ng baryo. Ang mga kaluluwang nag-aantay ng hustisya, ng sagot sa kanilang sakit at pagkasira. Kailangan nilang tapusin ang lahat ng ito. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa basement. Ang bawat hakbang ay parang tunog na gumugulong sa katahimikan ng gabi. Ang mga alingaw-ngaw ng kanilang mga paa ay tila umabot sa kaluluwa ng buong baryo. At habang papalapit sila sa basement, tumigil ang oras. Parang lahat ng nilalang sa paligid nila ay huminto at naghihintay. Pagbukas nila ng pinto ng basement, isang madilim na hagdang-hagdang daan ang bumungad sa kanila. Walang anumang liwanag mula sa loob. Tanging ang amoy ng lumang kahoy at amag. Ang bawat hakbang nila ay parang nagbabalik sa kanila sa mga alaala ng mga naunang gabi ng takot at kababalaghan. Naglakad sila sa madilim na hagdanan at habang papalapit sila sa ibaba, may mga tinig na nagsimulang magbulong. Walang malinaw na salita, pero ramdam nila ang hinagpis, galit at takot. Isa-isa nilang naramdaman na parang may mga kamay na sumasabay sa kanilang mga katawan. Buhay pa ba sila o mga multo na rin na naghihintay na maging bahagi ng lugar na ito? Nang makarating sila sa ilalim, natagpuan nila ang isang maliit na silid. Isang pintuan na puno ng lumang mga simbolo at nakasulat na wika na parang ipininta gamit ang dugo. Ang pader ay puno ng mga larawan ng mga tao na nag-iiwan ng mga alon ng luha, mga kaluluwang nakulong sa loob ng mga larawan. Pumasok tayo, sabi ni Densyo, sabay hagod sa malamig na pinto. At nang pumasok sila, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa dilim. Muli, kayo na naman. Sa gitna ng madilim na silid, lumitaw ang isang tao, si Father Ernesto. Ngunit hindi siya buo. Ang katawan niya ay naglalagas. Ang balat ay parang tinutuklap at ang mga mata niya ay malalaking butas. Sinumpa ko kayo, sabi ni Father Ernesto. Ang kanyang tinig ay malungkot at puno ng kapighatian. Hindi ninyo ba naramdaman ang mga kaluluwang binigyan ko ng buhay? Sila ang nagbigay ng sakit at takot sa inyong mga katawan. Bumangon ang malamig na hangin sa ilalim ng silid.
ang mga pader ng basement ay nagsimulang gumalaw. Parang may buhay. Parang ang mga ito'y may mga lihim na nakatago. Mga kaluluwang walang hanggan na nagbabalik. Lahat sila'y nakatirinig ng tahimik na hiyaw sa dilim. Ngunit sa kabila ng takot, hindi umatras si Dencio, Maris at Joey. Ibinangon nila ang kanilang mga sarili at nanatiling nakatayo sa harap ng sinumpaang pari. Ang katawan ni Father Ernesto ay patuloy na naglalagas. Ang balat ay parang nilamon na ng mga insekto, habang ang mga mata nito ay lumalaki pa. Malalaking butas na naglalaman ng mga lihim na hindi kayang tuklasin ng sinuman. Ang kanyang bibig ngayon ay isang malapad na yupi, nagsimulang magbukas. Alam ko ang nais ninyong gawin, bulong ni Father Ernesto. Ang mga kaluluwa ay hindi kayang patawarin, hindi kayang kalimutan. At ako ang magsisilbing daan upang makamit nyo ang kalayaan mula sa lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Dencio. Ang tinig ay puno ng galit at kalituhan. Kami ba ay mga kaluluwa na rin tulad ng kanila? Tama, ngunit may isang mas malalim na dahilan, sagot ni Father Ernesto. Ang mga kaluluwang ito ay nagsimula hindi sa akin, kundi sa kasalanan ng mga taong nagsisimbahan. Ako'y nagbigay ng pag-asa, ngunit sa katapusan, ako'y naging isang nilalang ng sumpa. Ang mga larawan sa paligid nila ay gumalaw. Isang batang babae, isang matandang lalaki, at isang batang lalaki na may kasamang babae. Ang mga mata nila ay parang nakatingin sa kanila, naglalaman ng mga tanong at pangarap. Ang bawat isa ay may mga sugat, mga bakas ng mga kaluluwang hindi natagpuan ng pahinga. Ngunit paano tayo makakalabas? Tanong ni Maris, ang matay nag-aalab ng determinasyon. Paano natin matatapos ang sumpang ito? Sa pamamagitan ng pag-alala ng iyong mga pinagmulan, sagot ni Father Ernesto. Ang tinig ay nagiging malalim at mabigat. Ang kaluluwa ng isang tao ay nakakabit sa kanyang mga alaala sa mga pagkatalo at tagumpay. Ngunit hindi lamang ang mga alaala ang magpapalaya sa inyo. Kailangan niyong muling balikan ang lahat ng nangyari dito, sa baryo, at alamin kung sino ang nagdulot ng lahat ng ito. Biglang naglabasan ang mga bangungot mula sa mga pader. May mga ulo ng tao na walang katawan, mga mata na sumisilip mula sa mga salamin at mga kamay na sumusunod sa bawat galaw nila. Ang mga kaluluwang ito ay naglalakad sa dilim, naglalabas ng kanilang mga pangarap na tinatangay ng hangin. Dahil sa matinding takot, umapaw ang kaisipan ni Dencio. Paano kung wala ng pag-asa? Kung ito na ang ating tadhana, hindi ba't wala nang makakapigil sa atin? Si Father Ernesto, bagamat ang katawan ay halos mabiyak na, ay ngumiti. Dahil dito kayo pumili, magkakaroon kayo ng sagot. Ang sumpa ng baryo ay hindi natatapos sa mga kaluluwa na nahanap, kundi sa mga kaluluwang pinili ko. Mga inosente. Kaya't bumalik kayo sa pinagmulan ng lahat, sa Kanya. Ang liwanag mula sa kanto ng silid ay nagsimulang magbukas. Isang pinto sa likod ng altar. Isang pinto na hindi nila nakita noon. Makikita niyo na ang pinakapagmumula ng lahat ng ito, wika ni Father Ernesto. Bumalik kayo sa simbahan. Ang mga multo ay nagsimulang magdilim at ang mga pader ay tila huminga, naghihintay sa kanilang susunod na hakbang. Bawat isa sa
Kanila ay nag-iisip ng isang tanong na wala pang sagot. Ngunit ang pinto ng simbahan ay nagsimula ng magbukas. Sa huli, tadhana ang magtatapos ng lahat, habang ang pinto ng simbahan ay unti-unting bumukas. Ang hangin sa paligid ay tila nagsimulang humaplos ng malamig at mabagsik. Ang mga ilaw mula sa dilim ay nagbigay ng isang malabughaw na sinag, na parang liwanag mula sa isang kababalaghan. Ang mga kaluluwang naglalakad sa silid ay nagsimulang huminto. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa pinto. Parang ang mga ito'y may alam na higit pa sa kanilang mga sarili. Dahan-dahan, pumasok si Dencio, Maris at Joey sa loob ng simbahan. Ang bawat hakbang ay tila tumutunog sa katahimikan ng buong lugar, na parang may ilang mga mata na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Pagdating nila sa gitna ng simbahan, nagulat sila sa kanilang nakita. Isang malaking altar ang matatagpuan sa harap, ngunit hindi ito ang ordinaryong altar ng simbahan. Ito ay puno ng mga simbolo ng mga namayapang tao, mga larawan ng mga batang nawalang buhay, mga guro, mga mang-uukit ng kahoy, mga mang-uukit ng simbahan, pati na rin ang imahe ng isang batang pare na may itim na mata at isang makapal na likod. Sa ilalim ng altar, isang malaking bato na may nakasulat na mga pangalan, isang libingan ng mga kaluluwang matagal nang nawala. Diyan lahat nagumpisa, wika ni Maris, ang mata ay nagsimulang mangilid sa mga kaluluwang hindi makatagpo ng kapayapaan. At ito ang pinagmulan ng lahat ng sakit. Tumingin si Dencio sa harap ng altar. May isang malaking libingan na nakatambad sa kanilang mga mata. Ang lapida ay may pangalan, Father Ernesto. Pero sa ilalim nito, nakasulat pa ang ibang pangalan, mga kaluluwang hindi nabigyan ng tamang paglilibing. Hindi ba't si Father Ernesto ang nagbigay ng sumpa sa mga kaluluwang ito? Tanong ni Joey, ang tinig ay puno ng kalituhan. Ang paring ito ang nagtakda ng sumpa, sagot ni Maris. Pero ang mga kaluluwang ito ay hindi natagpuan ang kapayapaan, at ang kanilang galit ay nagbigay ng kahulugan sa mga multo na naglalakad sa baryo. Ibinukas ni Dencio ang isang maliit na aklat na nakita niyang nakatago sa ilalim ng altar. Ang mga pahina ay puno ng mga larawan ng mga tao at kaluluwang nawawala, mga pangalan na minsang ipinagpalit sa buhay na walang katapusan. Sinusundan ng kanyang mga mata ang mga pangalan sa bawat pahina. Sa huli, hindi kami ang mga pinuno ng sumpang ito, sabi ni Dencio. Minsan, ang mga akusasyon ay nagiging kasalanan ng hindi nakikinig. Ang kanyang tinig ay malalim at mabigat, ngunit sa kabila ng mga salita, hindi pa rin nawawala ang takot sa kanyang mata. Habang binabasa ang mga pangalan, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na sumasalubong sa kanya. Luminga siya at nakita si Father Ernesto, ngunit ngayon walang katawan at tanging isang kaluluwang naglalakad sa simbahan. Hindi ninyo pa rin natutunan. Ang boses ni Father Ernesto ay puno ng kalungkutan at ang mga mata niya ay nagliliwanag mula sa dilim ng simbahan. Hindi ninyo ba nakikita? Sabi ni Father Ernesto. Ang mga mata nito'y naglalabas ng mga alingaw-ngaw, ng mga kaluluwang umaabot mula sa libingan. Tinutulungan ko kayo, ngunit ang lahat ng ito
ay walang katapusan. Ang sumpa ay isang pagsubok. At kayo ang huling pagsubok na magtatapos nito. Ang ibig mong sabihin, tanong ni Maris, ang ulo ay tumingala. Kung magpatawad kami, lahat ng ito ay magwawakas. Si Father Ernesto ay ngumisi, ngunit ang nangiti ay puno ng pait. Patawad ay isang bagay na matamis, ngunit hindi madali. Sa huling hakbang na ito, kayo ang magdadala ng kaluluwang hinihintay ang pagkakasunduan. Sa biglaang pagpatak ng isang pinto sa gilid ng simbahan, isang matandang babae na may mabigat na tingin ang naglakad palabas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang mga mata nito'y puno ng pagnanais na tapusin ang sakit. Ang lahat ay magkakaroon ng sagot sa huli. Ang matandang babae na lumabas mula sa dilim ng simbahan ay tila may daladalang mabigat na lihim. Ang mga mata niya ay naglalaman ng mga alaala na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa. At ang mga kamay niyang nanginginig ay tila naglalaman ng mga kasaysayan ng mga kaluluwang naghihirap. Si Maris ang unang lumapit sa matanda. Ang boses ay malumanay ngunit puno ng takot. Sino po kayo? Bakit kayo nandito? Ang matanda ay tumingin kay Maris at kahit hindi siya nagsasalita, isang malalim na kalungkutan ang dumaloy sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang saglit, nagsalita siya. Ang baryo na ito ay nagsimula sa isang kasalanan na hindi natapos. Ako ang naging saksi ng lahat ng nangyari. Ang matandang babae ay huminga ng malalim at naramdaman ng tatlong kabataan na parang ang buong simbahan ay nagiging mas malamig, mas madilim. Si Father Ernesto, patuloy ng matanda, ay hindi lamang isang pare. Siya ang nagsimulang manghuthot ng mga kaluluwa mula sa mga hindi tamang lugar. Naging alipin siya ng isang mas malupit na puwersa. Dahil sa mga kasalanan niya, ang mga kaluluwang ito ay nanatili, hindi makalabas. Patuloy na lumalakad sa gabi, naghihirap at naghahanap ng hustisya. Bakit hindi ninyo kami tinulungan noon? Tanong ni Dencio. Ang galit at takot ay nagsasama sa kanyang boses. Bakit hindi kami iniiwasan ng mga multo? Dahil kayo ang mga susunod na magbabayad, sagot ng matanda. Ang boses ay lumakas. Kayo ang mga kaluluwang magkakaroon ng pagkakataon na tapusin ang lahat ng ito. At kayo ang magpapalaya sa mga nasaktan at mga kaluluwang hindi pa matahimik. Joey, na hindi na kayang pigilan ang sarili, ay humarap sa matanda. Kung kami ang huling pag-asa ng baryo, ano ang kailangan naming gawin? Ang matandang babae ay ngumiti ng malungkot. Ang kailangan ninyo ay ang pagyakap sa kasalanan ni Father Ernesto. Kung ang lahat ng mga kaluluwang ito ay makakahanap ng kapatawaran, ang sumpa ay magwawakas. Ang mga kaluluwang pabalik-balik sa loob ng simbahan ay nagsimulang magbuntong hininga. Parang may pag-asa na muling magbabalik sa buhay. Ngunit ang tanong ay, paano sila magpapatawad sa isang paring nagdala ng matinding kasalanan sa kanila? Ano ang mangyayari kapag napatawad namin siya? Tanong ni Maris. Ang mga mata ay naglalabas ng takot ngunit may kalakip na tapang. Ang bawat kaluluwa ay bibigyan ng kapayapaan, sagot ng matandang babae. Ang mga mata niya ay mistulang kumikislap sa dilim.
Ang mga multo na umaabot sa inyo ay mga kaluluwang hindi pa natutulungan. Huwag ninyong hayaang magpatuloy ito. Hindi nila kayang magpatawad hanggat ang kanilang kaluluwa ay hindi napapalaya. Ang mga kaluluwang naglalakad sa paligid ay nagsimulang mag-ikot, parang naghihintay sa isang utos. Si Father Ernesto ay nagsimulang maglakad patungo sa altar. Ang kanyang mga galamay ay tila sumasabay sa hangin at ang kanyang mga mata ay hindi makakakita. Patawarin niyo ako. Ang mahina niyang sinabi, ang mga salitang ito ay parang isang dasal mula sa kalaliman. Patawarin niyo ako sa lahat ng nagawa ko. Hindi malaman ni Dencio kung paano tutugon. Ang takot at galit ay sabay na dumaloy sa kanyang katawan. Ngunit ang boses ni Maris ang nagbigay ng lakas. Hindi pa huli kung tayo ay magpapatawad. Hindi lang siya, kundi ang lahat ng ito. Bigla, isang matinding liwanag ang pumuno sa simbahan na nagdala ng lahat ng kaluluwang naglalakad sa dilim. Ang liwanag na iyon ay parang gulong ng panahon na nagbabalik sa kanila sa unang mga gabi ng baryo, kung saan ang kasalanan ay nag-umpisa. Sa ilalim ng liwanag, ang mga pangalan sa altar ay nagsimulang maglaho. Pati na rin ang mga kaluluwang naglalakad. Ang mga hiyaw ng takot ay napawi at isang malalim na katahimikan ang bumasag sa dilim. Nakita nila ang mga imahe ng mga tao, mga pamilya, mga batang naglalaro sa ilalim ng araw at mga kaluluwang nakatagpo ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay nagwakas. Sa isang iglap, si Father Ernesto ay nawala. Ang simbahan ay nagbalik sa pagiging tahimik at payapa. At ang hangin ay tila nakalimot sa takot na bumabalot sa kanila. Ang mga multo ay hindi na muling babangon. Naglakad si Maris, Dencio at Joey palabas ng simbahan. At ang bawat hakbang nila ay puno ng pag-asa. Ang baryo ay muling nahanap ang kapayapaan at ang mga kaluluwang naghintay ng matagal na panahon ay natagpuan na ang kanilang katahimikan. Ngunit bago nila tuluyang iwanan ang simbahan, huling silip nila ang isang maliit na imahe, isang batang pare na may maamong mata na nakatayo sa isang sulok. Hindi na siya multo, kundi isang alaala na napagtagumpayan. At diyan na po nagtatapos ang ating kwento. Matapos ang isang matinding pagsubok, nahanap ng mga kabataan ang sagot sa sumpa ng baryo. Sa pamamagitan ng pagpatawad kay Father Ernesto at pagtanggap sa kasalanan ng nakaraan, natapos ang kababalaghan at muling nahanap ng baryo ang kapayapaan. Ngunit bago sila tuluyang umalis, isang imahe ng batang pare na may malungkot na mata ang tumatak sa kanilang mga isipan, ang alaala ng isang kasaysayan na nagbigay aral na ang pagpapatawad ay magwawakas ng mga sumpa. Ang kaluluwang nawawala ay natagpuan na ang katahimikan. Maraming salamat sa lahat ng mga ka-amazing na nakinig at sumubaybay sa kwentong Ang Sumpa ng Baryo. Sana'y nagbigay ito ng takot, aral at higit sa lahat, isang magandang karanasan sa bawat isa sa inyo. Huwag kalimutan mag-like, share, comment at mag-subscribe dito sa Amazing AI TV, Fusion and Tagalog Stories. Para sa iba pang mga kwentong puno ng misteryo, kababalaghan at katatakutan. Salamat at hanggang sa muli.